Ito, send ko sa chat. Yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga. Nako. Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na na manira. Bale, ito ang sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang Opinion, yes. opinion namin. Kasi ito ay usapang misawa. Casual lang na usapan, bawal ma-offend dito. Bawal ma-offend dito sa show na to. Kaya kung ano ang pag-uusapan natin, yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya simulan nga natin dito. Jay, yo. Yo. Basahin mo nga yung mismong post. Itong headline, wait lang. Yung Dear Joel Sampang of blur sa akin. Sa screen na lang ni Terebs. Go. Basta basahin mo lang. Lakihan mo nga, Terebs, yun. Dear Joel Sampang of Iglesia ni what? Iglesia ni Cristo, this is not the appropriate time to boast that your church infrastructure withstood the recent earthquake in Mindanao. Nako. Ba't ganito? Very insensitive to, ha? So, ano na masasabi nyo? So, yun nga. Ako kasi, for me, ang religion naman, wala akong pag-sa-relate, actually. Kasi anong paniniwala mo, yun paniniwala mo. Kasi, hindi naman applied sa akin yun. Hindi applied sa akin yun. Hindi applied sa akin ng kahit anong religion. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, Saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao. Like, ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na hiniling ko na yung mga kababayan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganon, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapakan na nagiging insensitive na sa kahit anong, nagiging insensitive na sa issue. Insensitive na sa mismong ano nangyari. Yun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata, yun, may parola. Kahit, yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola. Yung kapilya na sa parola, hindi nga naapektuhan ng sunog. May ano pa sila, may oras pa sila para sabihin na salamat Ama, hindi natamaan hindi natamaan ng kapilya namin. Kay buti mo Ama. Ako, kung ganun yung parang feeling nila, like okay, like wala naman akong pake. Like okay naman na be thankful na hindi apektuhan yung mismong parang place of worship, di ba? Pero sa gantong ano kasi, yung tono din ng mga iglesia. Mga iglesia kasi, notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion. Na para bang apaka-perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking actually, ito ang talagang super na hot issue natin sa ano natin sa topic na to ay yung doktrina nila. Kasi apakalaking yan cult. I'm not saying na ayokong sabihin in a way na in a offending way na cult sila. Well, if being honest, kung ganyan yung parang ugali nila, di ba yan cult?
Hindi ba yan kulto? Di ba? Yan nga, doon tayo sa mismong parang yung butas sa kanilang doktrina. Pinakauna na dito ay yung tingin nila. Yung tingin nila kay Felix Manalo. Sa founder ng mismong Iglesia ni Cristo. Sabi nila, yung doktrina ng INC, sinasabi nila sa Felix Manalo daw, last messenger of God, fulfilling prophecies about the ends of the earth, according daw sa Isaiah 43, 5-6. 5-6 or whatever. Pero, ito ay misinterpretation lamang. Misinterpretation lamang ito ng mismong mismong verse na. Why misinterpretation? According daw sa INC, sa interpretasyon ng INC, the INC teaches that the phrase ends of the earth found sa mismong sa Bible verse na yun, yung Isaiah 43, 5-6, hindi ibig sabihin place, hindi ibig sabihin na lugar, pero period of time. Na-assert nila yung timeline nito nagsimula noong July 27, 1914. Naging rehistradong organisasyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas after back on the outbreak of World War I. Parang sinisignal daw yung last day. Diba? Pero yun na, dito nga papasok yung parang mismong butas. Mga scholar daw na Hebrew, pinopoint out nila yung original phrase ay ginamit ng Old Testament strictly daw as a geographical idiom, which means distant lands or the farthest corners of the world. Sa Isaiah 43 daw, God is speaking to comfort to exiled Israelites, to promising to God to physically gather them back to Israel from the distant nations where they were scattered. Wala pong temporal connection to 1914. Wala pong temporal connection yan sa 1914. Yan nga. Dito nga papasok yung misapplying, parang mali yung pagka-apply nila sa Far East at the birth of prey, ganun. So according to sa INC na interpretasyon, ginagamit kasi nila yung James Moffat na translation ng 43:5, which sinatranslate daw nung James Moffat translation na yon, translate as for east as far east. Tinatranslate nila yung word na east na far east daw. Kinombine nila yon sa Isaiah 46:11, which mentions a ravenous bird from the east. Yung simbahan ng iglesia ay tiniteach nila, tinuturo nila yung Far East, nire-represent daw ang Pilipinas. Nire-represent ng Pilipinas ay yung ravenous bird from the east or yung bird of prey ay si Felix Manalo, executing God's counsel ba. So, doon sa Far East na misinterpretation na yan, ito na nga yung mismong parang refutal. Historians and theologians or whatever, basta historians note that in the context of ancient Near Eastern history, the East and the man of counsel explicitly referred to Cyrus the Great. Cyrus the Great, siya ay hari ng Persia, is now modern day Iran. Si Cyrus the Great daw, siya ay famously referred to as a bird of prey. Kasi kilala nga daw siya for his rapid military conquest at na-fulfill niya yung specific prophecy when he conquered Babylon and freed the captive Jews in 539 BC. Now, tatanungin ko kayo, so si Felix Manalo ay basically ay conqueror ng mga
conqueror ng Babylon at siya yung nagpalaya sa mga captive na Jews. Si Felix Manalo pa yan. Eh sabi nga nila, last messenger of the East, last messenger of God. Eh parang, di ba parang butas talaga. Yeah, yun parang ano lang din talaga. Madaming butas actually ang doctrine ng iglesia. Lalo na sa part na they are the only true church. Are you sure that you are the only true church? Are you sure? Only true church daw. Sure ka ba dyan sa part na yon na only true church daw ang iglesia ni Cristo? Parang yun nga, parang doon mo na makikita na ay kulto to mga to. Pero yun nga, disclaimer lang, hindi ko rin masabi na in my own words na kasi natok na nga rin doon ako. Pero I would like everyone na mag-research about sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, try to research on it. Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako paki sa reliyon. Basta yung mismong natin, mismong main topic natin dito main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like wala naman akong problema. Wala naman akong problema sa mga miyembrong iglesia. Actually, ako naman may mga kilala kong iglesyang miyembro and nakakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong mga problema. Wala namang problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Ang galit ko ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Yun. Fun fact, puro ayos sa workplace ko. Pero masasabi mo rin ba na maayos silang kasama? Hindi naman sila yung super, di ba? Masasabi mo rin ba na maayos naman sila kasama, gano'n? Maayos naman sila katrabaho, gano'n? Matanong ko lang. Yun. Ang problema, kung may problema kayo, kung may problema kayo sa isang specific na administrasyon na reliyoso, lalo na Iglesia ni Cristo, i-target mo lang sa administrasyon na yun. I-target mo lang sa mga Manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung maayos naman kasama yung mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro na convert, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng reliyon, problema. Pero yung religion, hindi. Pero ganyan talagang yan nga, disclaimer lang sa mga nanonood na yun, hindi ko po intensyon namang nira. Hindi ko intensyon manira. Bale, itong podcast na to hindi para sa lahat. Kasi dito sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit hindi naman sabihin natin na lahat. Hindi naman sabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before, pero it's not in discriminatory way, and I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No, hindi po okay magsabi ng N-word. Hindi po okay magsabi ng N-word. Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan, and it's all my responsibility na yan. Na sinabi ko nga, hindi ako racist. Maybe, but joke lang. Hindi ako racist. Ang ko lang,
Ang ano ko lang ay yung pagkasabi ko lang ng N-word parang as a way to, be dark pero maybe parang immature way na maging edgy gano'n. Pero hindi ko inaano yung hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bale parang ano ko lang 'yan, parang parang ano ko lang, parang ano ko lang, go to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagi-guilty naman talaga ako. Nagi-guilty ako sa part na ba't ko sinasabi 'to, ganito. Even though ang laking parang ano din yun sa mga African Americans, sa mga African in general, gano'n. Kaya yun, nagi-guilty naman talaga ako at pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang 'wag niyo i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga. Katarantaduhan ko lang talaga. Kaya yun. Ako na kahit ako na magbuhat ng responsibilidad. Ako na magbuhat ng mga kasalanan na nasabi ko yun. Ako naman nagsabi, hindi naman kayo, ako na magbubuhat. Gano'n lang yun. Kaya yun nga, yung Iglesia ni Cristo, one last word na lang. Ako naman, hindi ko intensyon namang manira sa Iglesia ni Cristo. Pero sometimes din talaga, wag niyong pairalin ang pagiging ekstremista niyo. Huwag niyong pairalin yung pagiging ekstremista niyo. Parang awa na lang. Kasi ito ang pinakamasakit na katotohanan. Walang pake ang Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang. Hindi sa walang pake na wala silang pake na in a way na dapat lagi nilang pag-uusapan. Wala silang pake diyan. Ang Pilipino may pake lang paano sila mabubuhay. Considering na ganito ang gobyerno natin. Siyempre, yun lang ang pag-iisipan nila. Hindi kasi naman naisipan kaya parang ganun lang yung parang papakita niyo, parang assertive kayo sa tao. Parang pinipilit niyo pa yung relihiyon niyo na parang proud niyo pa. Pangit na. Okay lang na maging proud kayo sa pagiging iglesia, wala namang pero yung to the point na ba't papakita niyo, ba't parang sasabihin niyo ba na iglesia ako, ikaw katoliko ka, ang iglesia ako, kami lang ang totoong simbahan, kayo hindi, kaya pupunta kayo sa impyerno, kami sa langit. Parang bakit naman ang ganong narrative? Parang parang tinutulak niyo yung mga tao kaysa hinihila niyo parang ganun ba kayo? Like anak pa kayo ni Jesucristo or anak kayo ni Manalo? Ganun lang. Iglesia kaya ang dami nagsasabi INM Iglesia ni Manalo. Ayun. Anak ako ni Manalo. Pero yun nga, si Manalo lang. Isang Manalo lang ang aanay namin, ang sasambay namin, si Mayor Jose Manalo. Joke lang. Pero yun nga, wala akong problema sa mga iglesyang miyembro. Okay naman sa akin na okay na iglesia ka ganun kasi karapatan mo yan. Constitutionally guaranteed yan. Freedom of religion. Remember that. Pero wag mong ipipilit sa ibang tao. Wag niyong ipipilit sa ibang tao na maging iglesia sila. And syempre, parang awa nyo na kada eleksyon to, wag kayong mangilam. Wag kayong mangilam sa eleksyon. Kasi tayo, ang Pilipinas ay secular state. Paano nga tayo magiging secular state kung may isang reliyosong organisasyon na nangingialam sa mismong eleksyon? Parang wala din kwenta ang pagiging secular natin. Parang wala din kwenta yung separation of the church and state. Parang wala din yung paggano natin.
Totoo bang demokrasiya yan kung may nangingialam na iglesia, may nangingialam na isang simbahan na pinupuwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun? Kayo nga tas kayo, magkaano kayo ng rally habang binoto nyo yung mismong inendorso nyong kandidato ng 2022 na yun, nag-aano kayo, you're calling for better democracy, better transparency. Better transparency ba yan? For transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan o para kay Duterte lang yan? Exactly, yun ang sinabi ni Yao. Walang pakialaman ng dapat. Desisyon na dapat nandiyan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ng dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoined. Walang pakialaman ng dapat. Sari-sarili tayong buhay. Kaya desisyon na dapat ng tao yan. Wala nang sapilitan, wag kayong manupok na mamilit. Kasi wala iglesia, parang minority lang iglesia actually. Apaka-ingay lang na minority na. So yun nga, time check. 11:20 na pala.